Puri ng Diyos, puri ng ating Panginoon. Nasubukan mo na bang mag-imbita sa iyong party pero hindi dumating ang iyong inimbitahan? Ano ang pakiramdam mo? Malala ko nung minsan kami ay naimbita ng aking asawa na mag-join sa isang tinatawag na marriage encounter. Ito ay para sa mga mag-asawa para mapalalim pa ang relasyon at pananampalataya sa Diyos. Nung una ay sabi ko, kailangan pa ba namin yan? Hindi naman kami ganun na nag-aaway, wala naman kaming problema. Okay naman ang pamilya, naglilingkod naman kami sa Diyos. So ilang tanggi. Kaya lang, pinagbigyan lang namin siya para matigil na siya dahil ilang taon na siyang naimbita. At nalaman namin na ang ganda pala ng marriage encounter para sa mag-asawa. Lalong titibay ang iyong samahan anumang problema ang dumating at maintindihan natin na ang pagkasama ng mag-asawa ay kailangang nakasentro at nakaangkla sa Diyos. Sa Ebanghelyo ngayon makita natin na ang Diyos ay nag-iimbita sa isang talinghaga, sa isang kasalan. Maraming tumanggi. Mayroong mga dumating pero hindi nakasuot pang kasal. Kaya siya nagalit. Ang inimbita niya sa atin ay yung pagharian ka ng Diyos, yung buhay na walang hanggan. Pero nakita ko dito sa Ebanghelyo na ang imbitasyon ng Diyos ay bukas para sa lahat, nasa ating desisyon kung tatanggapin natin. Sabi nga sa ating katekismo, Jesus invites all to enter the kingdom of God. Walang pinipili, nasa atin. Kaya nga, pag tayo ay inimbita ng Diyos, ano ang tugon natin? Maraming beses tayo ay kinakausap ng Diyos na pagharian tayo ng kanyang presensya. Pero malimit, abala tayo sa maraming bagay, sa ating cellphone, sa ating social media, pagbababad sa TV, telebisyon, panonood ng teleserye na walang katapusan. Naubos ang oras natin sa maraming bagay pero yung imbitasyon ng Diyos na makinig sa kanyang salita o magsimba o mag-attend ng prayer meeting o makinig sa salita ng Diyos ay wala na tayong panahon. Kaya ang nararamdaman natin, laging may kulang sa buhay natin. At kung tayo naman ay nagdesisyon na sumunod sa Diyos, abay kailangan magsuot tayo ng yung tinatawag na damit pangkasal para hindi magalit ang Diyos. Ano ba itong damit pangkasal? Ito yung totoong repentance, pagbabago. Ito yung totoong pagbabalik loob sa Diyos. Ito yung totoong pagsunod sa Diyos. Kaya nga, nagalit siya kung hindi tayo nakapaghanda. Maalala ko muli, yung isang mayor namin sa aming probinsya, yung aking pinsan ay ikakasal. So, ang ganda ng preparasyon ng mag-asawa, malinis, maayos. Pero nung dumating yung mayor na kakasal sa kanila, ay hindi man lang nakabihis. Naka-maong siya, naka-t-shirt lang, naka-sapatos na sneaker lang. Nawala yung respeto ko sa kanya kasi mayor siya, tapos inaasahan namin na dapat pinaghandaan din niya kasi yung mag-asawa ay naghanda. So ganun din tayo sa Diyos. Kailangan paghandaan natin ihanda natin ang ating sarili sa pagdinesisyonan natin na papasukin ang Diyos sa buhay natin. Ito yung natutunan ko sa buhay. Kaya kapatid, ang paalala ng Diyos sa atin ngayon ay ang kanyang grasya ay bukas para sa atin lahat. Alam nyo, gumagamit siya lagi ng talinghaga. Kasi sabi nga sa ating katekismo na the parables are like mirrors for men. Sabi nga, we must examine ourselves whether we are living as true disciples. Ito pala yung salamin natin. Bago tayo humarap sa Diyos, tignan natin yung sarili natin. Tayo ba ay totoong nakakasunod sa Diyos? Kapatid, ito ang paalala ng Diyos sa akin ngayon. At nawa ay tanggapin natin ang kanyang imbitasyon na tayo ay pumasok doon sa kanyang paghahari. Kung nagustuhan pa natin ating reflection ngayon, ay bahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isang mapagpalang araw sa iyo at sa mga mahal sa buhay. God bless. God is good.